Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:04. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, Senado nakatalaan na tukaron sa bulan kan Agosto ang Supreme Court ruling laban sa impeachment ni VP Sara Duterte. Amayuka kan barata sa lado nasyonal, 16 na bagyo posibleng maglaog sa Pilipinas antes na matapos ang taon na 2025. Department of Agriculture siniguro ang pagduhol sa direktiba ni President Bongbong Marcos na ralapagon ang mga trader na nanluloko sa mga parauma. Bilang kan mga nagadan ninuli man sa bagyong habagat o minabot na sa 34. Mga kaso ni TVs nagsairarom kan pre-trial. Nagkapira nga mga mambabatas na nga pudan nin transparency asin na pananagutan sa mga flood control project. Sa satuya pa nga pamayukan barata sa lado lokal, dul pupunan na ang pagbinta nin 20 pesos na kada kilo kan bagas. Pagsasagibo ka na mga make-up classes pinagkukonsidera kan Department of Agriculture. Gobyerno kan Pilipinas padagos ang paggibo nin mga paagi sa pagdul nin mga trabaho sa mga mayo nin trabaho. Kamayo pa kan barata sa lado lokal, 20 pesos o lado nasyonal, 20 pesos na kilo kan bagas. Papahiwason pa para makabakal naman ang mga yaon sa middle class sa 2026, sabi kan Departamento kan Agrikultura. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalye sa tiyan pagkatapos po nin pagirumdo. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon ah. Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat maray na aga, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kitakan sa tuyong mga barata sa lado nasyonal, pinaglalauman na maabot sa 16 pang mga bagyo ang posibleng maglaog sa Pilipinas poon sa bulan kan Agosto sa gudnang bulan kan Disyembre kan presenteng taon 2025. Basado iyan sa pahayag ka na State Weather Bureau o PAGASA kung saan pinaglalauman ang pika sa mga masunod na mga bulan. Basado sa Bureau, nasa 2 sa gudnang tulong bagyo ang piding maglaog sa Pilipinas sa bulan kan Agosto, 2 sa gudnang 4 anda pwedeng maglaog na bagyo sa bulan kan September, sa gudnang bulan kan Nobyembre, asin saro sa gudnang 2 na malaog na bagyo sa bulan kan Disyembre. Base ni sa historical records, kadaklad na pinagtatamaan ka na mas dakol na mga bagyo kan
nasyon sa bulan kan Hulyo, Agosto, September parehong mga bulan asin nga ngunya na taon posible nga makamati ni na mas kadakol na mga bagyo, mas halangkaw man ang posibilidad na develop ang La Nina sa Pilipinas. Mas kinangani sa presente nagdadanay na neutral ang condition na basado man sa climate pattern na El Nino Southern Oscillation o ENSO. Alagad pwede sa nagkapera nga mga models sa posibleng ma-develop ang La Nina sa pagultanan kan bulan kan Agosto asin man bulan kan Oktubre asin kadakol na pwedeng ma-extend sa good ng bulan kan Disyembre asin man bulan kan Pebrero 2025 sa ngunya na mayo pa sa 55% kan threshold na kinakaipuan para man mag-issue ang State Weather Bureau kan La Nina Watch. Pinag-inkaminarman ang publiko asin mga lokal na gobyerno na magdanay na alerto asin i-monitor ang updates sa kamugtakan kan panahon sa tao man kan pagiging mahigpit asin man pagralaugan kan mga bagyo sa masurdo na mga bulan. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal sa lado nasyonal sa maabot na bulan kan Agosto 6 anda itinalaan na pizza kana Senado para mada tukaron ang ruling na ipinagpaluwas kan Korte Suprema mapadapit man sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Edi basado man kay Senate President Francisco Chis Escudero na importante na magkaigwa mo na ni na oras ang mga senador na pag-urulayan asin pag-adalan ang nasambit ng ruling. Dagdag pa kanina nagkasundo na ang mga senador sa isinagigbong caucus mapadapit man sa pagtratar kanasambit ng urulay. Nagtutubod man ang Senate President na daina kinakaipuan pang magkumbin ang Senado bilang impeachment court para mad sa pagkakaiguanin pagbuburutuan ang Supreme Court ruling. Kinakaipuan na magsagibunin aksyon ang Senado sa ruling kan Supreme Court para man maiwasan ang anuman na constitutional crisis. Magigirumduman nagpaluwas ang Korte Suprema kan ruling na impeachment na isinampa asin na nagababalga sa probisyon kan konstitusyon na daipwedeng magsampa ni na abot o sobra sa saro ni na impeachment sa laog sa naman ni na sarong taon. Sa iba pa nga detalyes ganda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, sinampaan na kan Department Migrant Workers DMW kanda sudma ning kasong plunder asin man drapa laban kidating Overseas Workers Welfare Administration OWA Administrator Arnel Ignacio asin na 8 iba pang mga pagiriba kani may relasyon ini sa kontrobersiya na pagbakal ni daga na abuton sa 1.4 bilyones sa pesos sa kasong isinampa duman sa ombudsman. Ikinasuhan si Ignacio ninda asin na duwa pang dating deputies kaniya sa uwa siringman anom na iba pa na nagbinta kanda nasambit ng daga need malversation of public funds basado sa DMW na nagbunga ana nasambit ng kaso sa pagbakal kan mga inireklamo na 1.5 hektaryas na daga araniman sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 kan September 2024 kung sa inini ang gagamiton temporaryo nga dagusan kan mga nagpupuli na mga overseas Filipino workers OFW. Alagad na ilingkan na DMW na ana daga na arani sa runway kanda nasambit ng aeroporto da ipwedeng patindugan ni na anuman na klase ni na edipisyo. Pinagpahig kan DMW na dai kinonsulta ang board
of Directors kana nasambit ng UWA asin day pinagtutugutan ang pagbakal kada sambit ng daga, dead of sale asin nagkapirang mga kontrata na may relasyon sa pagbakal kan nasambit ng daga. Iba pang detalyes kan mga barata sa Ladua National. Pinagasiguro ngunyan kan Department of Agriculture o DE Secretary Francisco Laurel Jr. na masudod sinda sa naging kasuguan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang ika-4 na report sa parte mismo kan bayan o sa mga namamanuaan o ang pinagapod na State of the Nation na paghabol sa mga traders na nanluluko ni na mga parauma. Tinawan doon kan Sekretaryo malinaw ang direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ika-4 na suna ang paghabol kan mga traders asin na pagpapasakit asin na nananabutay sa mga parauma sa laog ka nasyon daiman digdi pupunduan kan Department of Agriculture ang mga nagmamanipula sa presyo kan paroy asin man bagas asin iba pang mga agricultural commodities. Arog kayan sinabi kan na presidente na kinukonsidera ini na sarong economic sabotage kaya kinakaipuan na managut o magsimbag ana mga inisa sa indang mga kasalan sa ika-4 na ulat sa bayan ni President Bongbong Marcos. Pinatanidan kani ang mga traders na mapurbar na magmanipula sa presyo kan paroy asin bagas na habulon sinda kan gobyerno asin digdi papanaguton. Nagpahayag nin pagsuporta ngunyan ang National Food Authority NFA sa nasambit ng lakdang kan presidente. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado lokal o minabot na sa 34 ang kabilugan kan na bilang kan mga binawian in buhay o nagadan sa magkasunod na bagyo asin dagos-dagos pa ada pagkakaigwa kan duros habagat sa dakulang parte kan na nasyon basado sa report kan National Disaster Risk Reduction and Management Council NDRRMC basado sa Konseyo 18 katao man ana napabarata na nairido 7 sa saindaan padagos pa na nagpapa sa irarom nin validation o minabot sa 7 na napagaraman na missing 4 digdian na padagos na pinagpapa sa irarom sa verifikasyon. Basado sa NDRRMC nagbunga nin mga serye nin landslide asin na pagbaha anasambit ng kalamidad sa kabilugan na 526 na mga lugar kumpirmadong pinagbaha mantang 30 landslide incident ang kumpirmadong nangyari sa manlaylay na parte kan nasyon sa infrastruktura o minabot sa 580 na road section asin 35 tulay ang napagarman na igwana nin depekto o minabot man sa 15,220 na mga harong ang naraot gikan sa 16 na mga reyon sa bilog na nasyon. Sa presente 193 na syudad asin munisipyo ana nagdeklara nin state of calamity basado sa NDRRMC. Ang mga riyon sa parte kan Ilocos, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region o CAR, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula asin Northern Mindanao ang mga pinakaapektadong mga riyon ninhuli man kan magkasunod na kalamidad. Sa iba pang nagbabagang barata sa lado nasyonal sa BBS-FM Naga, isinagibo kan Manila Regional Trial Court Branch 12 ang pre-trial sa tulong criminal case ni dating Negros Oriental Representative o Congressman Arnolfo Tivis Jr. Ini ang may pagkaaram sa duwang bilang ning kasong paggadaan asin na bilang ning illegal possession of firearms. Basado kay Abogado Ferdinand Tupacio, ang legal counsel ni Tivis, nag-abot an sa iyang kliyente sa pre-trial sa paagiman kan pinagsasabing video teleconference.
inagad man kana sa indang kampo na ibalik ang mga witnesses para makapagsagibo kan pinag-aapod na cross-examination. Ipinagpahig ni Topacio na ipinagtalaan kan korte ang hearing sa mga main cases ni Teves sa kunang 2026. Ipinagtalaan ang hearing sa ibang mga kaso asin na ipinagtalaan sa Agosto 4 kan taon na presente. Kasumpay kani pinaglinaw man na daininda papaaloy ana dalagan kana trabaho asina imbis gusto na ninda na matapos tulos ang nasambit ng bista kana mga kaso na kinakaatubang kan dating congressman na si Teves. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal o lado nasyonal, nagkapirang mga mambabatas o kongresista ang nangapudan sa pagkakaigwa kan pinagapod na transparency asin pananagutan sa mga flood control project sa Pilipinas. Ginibuk na ang payag matapos ang naging State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kan nagtalikod na aldaw kan Lunes basado sa payag kan mamamayang Liberal Party List Representative na si Laila de Lima. Dain na kaniya asin dain na siya nabigla sa naging reaksyon kan mga mambabatas matapos man nasabiyon kan presidente sa iyang sunaan isinagibong pagsisiyasat sa mga flood control projects sa nakalis na tulong taon. Partikular na tinawan doon ni de Lima iyo ang pagpalakpakan kan mga ni sa sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. Pinagtaong doon ni Marcos na dakula ang ginastos kan gobyerno sa nasambit ng proyekto alagad dain naman ini epektibo. Magigirumduman binaha ang nagkapirang parte ka nasyon matapos ang pagbagunas kan oran darakan magkasunod na raot nin panahon sa tao kan pagkakaigwa kan mga pinagapod na flood control projects. Suportado ni Quezon City Representative Bong Suntay ang pahayag kan na presidente na kung saan paglaban sa talamak na korupsyon sa lado kan flood control. Subuot kinakaipuan talaga na mag-audit ini asin matawan ni nararom na investigasyon. Sa iba pang detalles kan mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal, pinagakukonsidera kan mga eskwelahan ang pagkakaigwa kan make-up classes tangani man mabawi ang learning loss kan mga estudyante. Ininuli man kan mga suspension kan klase bunga naman kan nakalis na raot nin panahon arog kan habagat bagyong Kresing imong asin man ada bagyong Danti. Sa pahayag ni Education Secretary Sani Angara, dakula ang mawawara sa mga estudyante kunda ini gigibo na magkaigwanin make-up classes. Tinawan doon na bahala na subuot ang hinsya sa mga eskwelahan kung anong mga paagi ang pagbawi sa oras sa araw kan dagdag na oras sa klase o Sabadong klase. Kasumpay kaniya liwata na pinagsiguro kan na Departamento kan Edukasyon na isa sa alang-alang ninda ang mga schedule kan mga paratukdo. Sa iba pang nagbabagang barata sa lado nasyonal sa BBS News, padagos ang paglapigot kan gobyerno na makamtan ang bastanting pagkakaan maray na trabaho asin eksklusibong pagkakaigwanin pag-asenso para sa mga Pilipino. Ginibo ni Department of Economy Planning and Development DEV Secretary Arsenio Balisakan ang mga pahayag kasunod man kan ikaapat na State of the Nation address suna ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tinawan doon kan sekretaryo na ana pag-angat kan ekonomiya resulta kan mga pagtatarabangan kan gobyerno sa inot na semestre kan 2025 na pinaglalauman nagpapadagos-dagos sa gudnang maipasunod ang Philippine Development Plan na 2023
2028. Dinagdag pa kani na importante nga mamatian kan mga Pilipino ang pagrahay kan ekonomiya sa nasyon. Maski nga ni may pag-asenso, dahil dapat maging kampante ang dapat parikasun iyo ang serbisyo publiko orog na salado kan edukasyon. Sa parte kan salud, seguridad sa pagkakan, agrikultura asin ada mga kinakaipuan na marayray na mga serbisyo sa tao kan na angat nagmamaray na estado kan Pilipinas kung saan minabot sa 5.7% ang GDP kan na 2024 kumpara sa 5.5% kan 2023. Iba pa nga detalyes kan mga barata pakita sa lado nasyonal. Siniguro kan Department of Health DOH na mayo na nin babayadan talaga ang mga pasyente sa basic accommodation sa DOH hospitals. Ini bunga naman kan direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ika-4 na State of the Nation Address Usuna. Sa iyang report sinabi kana presidente na ipapasunod na ang zero balance sa billing para manda digdi matawanin atensyon ang pasanon pinansyal kan mga pasyente na nangangaipon ni na medikal na serbisyo. Ipinagpayag kan presidente na libre ang serbisyo sa basic accommodation sa mga ospital kan DOH kaya mayo nin babayadan ang mga pasyente. Pinunduan na subuot na sambit ng tabang medikal kana medical assistance to indigent and financially incapacitated patient. Philippine Charity Sweepstake Office PCSO, Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR asin man alokasyon na pondo sa DOH. Ini ang kadagdagan pa nga suportang pinansyal gikan sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sa sarong statement pinagkumpira ni DOH na bilang kadagdagan na tabang para man sa mga pasyente na nangangaipo ka na pambayad para man sa indang mga hospital bill. Iiba na digdi ana e-GOV application ana pagproseso ka na medical assistance to indigent financially incapacitated patient MEIFP program. Ini para magibon na mas unified, marikas, transparent asin accessible ang mga medical na tabang sa oras kan pangangaipo kan mga pasyente sa post-State of the Nation Address Forum kan mga opisyal kan ahinsya kan gobyerno. Pinaglinaw ni Health Secretary Tida Erbusa na libre na para sa gabus na mga basic accommodation basta sa mga ospital kan DOH alagad kapag mga pribadong ospital gwapa man girarinin bayad basado sa secretary dati sulabinting indigent o miyembro kan porpis lang and sakop ka na zero balance sa billing. Ipinagmalakiman ni Secretary Herbusa na 40 gikan sa 83 na mga hospital kan DOH ana sinasabing air condition na ana sa indang mga ward. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nagapatarid gunyan ang Department of Budget and Management DBM sa mga posibleng pagkaka-oktaba kada pagpapasunod kan mga programa, aktibidad asin mga proyekto in kaso may mga pagbabago sa mga prosopwestong pundo para man sa 2026. Matapos na sabihin ni President Ferdinand Marcos Jr. nasa sa iyang ika-4 na suna na sinasabing ibibito ang 2026 proposed budget in kaso dai ini tama sa plano kan gobyerno asin sa mga namamanuan ng mga Pilipino maski magresulta pa ini kan re-enacted budget. Sa PUS kan Zona Conference kan key government official sa San Juan City kan Sudma, sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na seryoso si President Bongbong Marcos sa pagsiguro na dapat mayo nindakulang mga pagbabago sa prosopwestong pondo o National Expenditure Program NIF na kinakaipuan bilang pondo kan presidente. Paliwanag kan sekretaryo na
iisipan na maraykan na presidente kung paano digdi tatratarun asin na babaranga-bangaon na nasambit ng pundo kung sa inabot subuot and presidente kay baan sa iyang mga gabinete nin 6 na bulan na pagtratar kana prosupuesto nga pundo parman sa masunod na taon. Patadid di Secretary Pangandaman na anuman na pagbabago sa 2026 national budget na ipinagduhol kan na presidente na magpapaluya sa implementasyon kan mga proyekto kan gobyerno asin pwedeng maging dipisil para sa mga ahensya kan gobyerno tanganing ipasunod ang bagong mga programa na isiningit kana mga mambabatas o kongresista sa mga deliberasyon na kada pundukan kongreso. Patanid ang Department of Budget and Management DBM sa mga posibleng pagkakauktaba kana pagpapasunod kan mga programa aktibidad asin mga proyekto in kaso may pagbabago sa mga prosupuestong pondo parman sa 2026. Ini matapos sabiyo ni President Ferdinand Marcos Jr. na sa iyang ikaapat na suna kana nakalis na aldaw kanda Biyernes. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, papahiwason na asin na papalawigo na kan Department of Agriculture DE ana mga sakop kanda 20 pesos na kilo kanda bagas para man makabakal na anap mga pamilya sa parte kan middle class sa masunod na taon. Kabali na kami dyan sa post-State of the Nation address sa Suna Conference na kan mga key government official ngunya na Martis o kasudma. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na plano na ngunyan kan gobyerno na makapagbinta kan 20 pesos na bagas sa 15 milyones na mga household o 60 milyon na mga Pilipino. Kabali na ang pamilya na yaon sa middle income class. Kabali kami magigirumduman na anasambit ng ahensya anda bulanan na limit sa 10 kilong bagas ang pwedeng bakalun kan middle class household. Maski nga ni pwede man ini na maglangkaw na pwedeng mabakal sa presente sulaminting nasa vulnerable sektor arog kan mga sinasabing mga tius o miyembro kan Pantawid Pamilya Pilipino Program for Peace, Senior Citizen, Person with Disability, PWDs, solo parents as in minimum wage earners ang pwedeng magbakal kan baratong bagas kung sa ina limitado sa nasa 30 kilos kanda bagas ang kada bulan ang pwedeng bakalon kan mga beneficiaryo kan nasambit ng programa. Sa iba pang detalles ngunyan kan mga barata sa lado nasyonal, padaagos man ang pakikipagtabangan kan Department of Labor and Employment UDOL, Department of Social Welfare and Development DSWD sa pagdul din mga trabaho para man sa mga TOs na mga individual o miyembro kan Pantawid Pamilya Pilipino Program o for Peace. Ini ang kasimbagan ni Labor Secretary Benvenido Laguesma sa eksklusibong pahayag kanda ini sa mga miyembros kanda media kung sa ina nahapot kung maduhol man ni na mga trabaho andul para man sa partibismo kan mga yaon sa tinampo in kaso mapabilang sinda sa porpes. Pinagsugo kaya ni President Bongbong Marcos sa mga lokal na gobyerno na ibali nasa partibismo kan mga tinampu sa nasambit ng programa kasabay kan subuot ikaapat na State of the Nation address kan Presidente kan Lunes. Siniguro kan sekretaryo ang pagpapakusog kan mga programa kan nasambit ng ahensya kan gobyerno. Kabali na digdi ang direktiba ni President Bongbong Marcos na magsagibo kan mga pinagapod na jobs fair para manda sa bulan para manda mapadakulpa na magkakaiguan ng trabaho sa mga namamanwaan iyan ngunya na taon.
kana 2024 lang napabarata kana sekretaryo na nakapagsagibo sinda o anahin siya nin na 2,000 jobs per kung sa ina 400,000 ang nagpartisipar. Apwera kaya da papakusugod man kan dul ang pakikipag tabangada sa public employment sektor asin sa mga lokal na gobyerno para man masiguro na matawan ana mga ini nin pangangaipo kan mga serbisyo asin mga programa kan sinambit ng ahensya sa SUNA kan presidenting ngunyan na taon nasa 1.5 million na ang nabenepisyaran sa irarom kan pinagapod na purpose na naabot ang self-sufficiency o mas maray na grado kan sa indang pamumuhay asin na nag-graduate na sa programa sa nakalis na tulong taon sa irarom kan sa iyang liderato. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, kinumpirma o lado nasyonal, kinumpirmar kan Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na liwat na ipagpapadagos na ang search sa retrieval operation duman sa parte kada taalik bunga naman kana pagtama kana mga maraot na kamugtakan kana panahon na iyo ang nakaapektar sa pagrurip kan mga autoridad sa paghanap kan subuot mga bangkay kan mga nawawarang mga parabulang. Sinabi ni Remulla na puon nga ngunyan pupunan na naman na magrurip kan mga paralangoy para hanapon ang sinasabing mga bangkay. Fall operations? Yes, sir. Ongoing na. Resume na. May nakuha daw ulit kahapon. Hindi ako sigurado. Wala pa akong update. Mas mauna pa kayo. Buti pa. But sir, no update yet doon sa mga photo na nakuha. Wala pa. We'll get there. Basta ito, sigurado lang namin yung ano ng kaso. Yung contiguity ng case. Tsaka yung tibay na ebidensya. And we're there already. Paarti kan mga pahayag ni Secretary Jesus Crispin Remulla kan Department of Justice sa pakikipag-ulay sa mga miyembros kan media. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, paliwanag ni Department of Justice DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla mapadapit pa sa pagkakahali kan sarong service commander kan Philippine National Police gikan sa pwesto. Bunga kani ipinagapahayag asin ipinakiulay kan PNP Chief General Nicolas Torre III ang pagtanggal sa pwesto kanasambit ng Service Commander kasumpay sa isinagibong investigasyon sa mga missing na mga parabulang. Ini ang parte kan mga pahayag ni Secretary Remulla kan Department of Justice. Hindi naman. Pero meron siyang kinilos na hindi gusto. Alam nyo, napakahalaga ng ganitong tiwala sa sa prosesong to. Tiwala ang pinakamahalagang rito, magkaroon. Kasi pag wala kang tiwala, paano magsasalita ang mga tao kung hindi buo ang tiwala? So yun lang ang aking sinigurado. Parte kan mga pahayag ni Secretary Remulla kan Department of Justice. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, pinagbulgar ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na igwasindanin kaput na panibagong testigo kasumpay man kan kasong pagkawara kan mga parabulang basado mismo sa nasambit ng sekretaryo. Apwera sa iba pang mga testigo arog ni alias Tutoy, igwasinda nin bagong testigo na makakatabang sa saindang isinasagibong investigasyon. Alagad nagsayumang una na pangaranan o ipaabot ni Secretary Remulla ana pagkakabistuhan kan sinasabing bagong testigo. Sinabing maaraman man ini kan publiko sa mga masudod asin man masudod na mga aldaw. Sabi pa kaniya, bako laga basta testimonya ang kaput ninda kundi igwapa sigurado nina mga ebidensya anda ibubulgar kanasambit ng bagong testigo kung sa intiwala anasambit ng sekretaryo na mataw ini na kredibilidad asin na
ini ana masuporta sa mga testigo na pinagasasabi ni alias Tutoy. Maaraman ini sa lalong madaling panahon. Kasabay kan na pagbisita ni Philippine National Police PNP Chief General Nicolas Torre III sa Department of Justice. Kinumpirmar ni Secretary Remulla ang pagkakasibak sa sarong Service Commander kanda PNP. Paliwanag kan Secretary na si Remulla kung taano niya ini ipinatanggal sa pwesto, kaya sinabi kani na bunga ini kana subuot paghiro ninda na isagibo ang investigasyon sa pagkawara kan mga parabulang. Importante ang pagkakaigoning tiwala orog na sa pagproseso asin pagresolba kan na kaso tanganing digdi at malaya subuot na maipaabot makapagtaram ana nagkapirang mga pig-iimbestigaran. Mga barata sa luwas kan nasyon sa kinabanin Karawat asin man barata lokal pagkatapos po nin pagirumdo. Barata sa lado lokal, piga paliwanag kan Philippine Crop Insurance Corporation na Regional Office No. 5 ang importansya kan pagkakaigwa kan pirgapod na crop insurance para man sa mga parauma sa Bicol sa isinaghibong information campaign. Duwa nga aldaw ana sambit na nga okasyon para man sa mga parauma digdi sa Bicol Region. Katuwa nga ana mga municipal agriculture office asin lokal na gobyerno naga sa gibuk anda PCIC kada pinagapod na orientation na kasumpayman ka na mga programa ka na gobyerno sa irariman ka na Rice Competitiveness Enhancement Fund o RECEF na pinagapartisiparan ka na abuton sa 350 mga parauma gikan na sa manlailay ng mga barangay. Kasabay man ka na pagduol kan mga pinagapod na certified seeds. Ipinagpaliwanag kan PCIC na ang crop insurance nagsiserving proteksyon ka na mga parauma laban man sa distruso na bunga ka na mga kalamidad, pisti asin man kailangan ka na mga tanum. Bilang karagdagan ng mga serbisyo, naglansar anasambit ng ahensya kan on-site registration para man sa gustong makakuha kan insurance coverage basado sa CIC Regional Office No. 5 padagos an sa indang paglapigot na paiwason ang kaaraman asin man access kan mga parauma sa insurance services tanganing masiguro and kusog kana agrikultura asin kabuhayan sa parte kana riyon Bicol. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal, para asin para bunin itik dako pa sa drug bypass operation duman sa kanaman Camarines de Sur. Buyit Paderes sa detalye. Jacob ang sarong para umasagi nibong bypass operation kan kalaman PNP kasunbang pagkaudto. Nangyari ang operasyon diyan sa barangay Talinted sa sinabitang Banwaan. Si Kulot ang nakuha ng paning-4 na pilasong sa sining Cebu pagkatapos ang makabakalidin ng 500 pesos sa kantiling droga. Ang posture buyer, 3,000 pesos ang kantiling drogang nasamsam kay Kulot. Tatakod kan baritang ilis si Kulot ang ipinagtutuklong tirador ng itik sa nambitang lugar. Sa pagkakada ko kay Kulot, nag-aasal mga nag-atama ng itik sa nambitang lugar na makapagpapadakol na sila ng itik uli sa pwiling mahaloy. Si Kulot o Boy Itik sa presuhan. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Tayo ba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, bako lang sa kada may bagyo man umayo, yaon anda serbisyong pinagatud kan na pamilya Villapuerte sa laog mismo kan mga residentes kan na probinsya ng Camarines de Sur magpapadagos-dagos ang pagmamalasakit kan gobyerno probinsyal kan Camarines de Sur sa panginginot yan ni Gobernador Elry Villapuerte, Congressman Luigi Villapuerte kan 2nd District kan Camarines de Sur, asin man Congressman Migs Villapuerte kan Rinconada area. Iyan sa tao man
human kan epekto kan habagat padagos ana pagdul kan mga pinagapod na food assistance kabali si Congressman na Luigi Villafuerte, Congressman na Migs Villafuerte, asin man si Gobernador Elry Villafuerte, bako lang bilang pagtaunin aksyon sa pangangaipo kundi bilang patunay kan sa indang paninundugan asin tunay na serbisyo sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur habang nagpapadagos ang serbisyong medikal, edukasyonal, asin man na livelihood assistance, ana mahiwas na infra development sa bilog na probinsya kan Camarines Sur nagpapadagos-dagos man daiman nakakalingaw ada pinangapanginot na pangangaipo kan kada saro digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur padagos-dagos ang pagatud ni na food assistance sa parte mismo kan mga residentes na naapektaran kan na sambit ng raot nin panahon dai mahalat asin na padagos na mairo ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ninuli tayan ada serbisyo tatak na kan mga Villafuerte ang tunay na serbisyo na perming amay, perming namamatian kan mga namamanwaan sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur sa oras kan sa indang mga pangangaipo. Sa iba pang detalyes ganda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal and DOST Bicol Regional Science Technology nagkaigwakan na pinag-aapod na Innovation Week para man sa taon na 2025. Pinaglalauman na nadadagsaon ni mga siyentipiko, innovator, asin man na namamanwaan ang 2025 Regional Science Technology and Innovation Week nagigibon sa Pizza 13 kan bulan kan Agosto sagod ng Pizza 15. Inigigibuhon sa intirong Bicol Region alagad ang magiging host kani iyo anda probinsya kan Albay sigun sa payag kan na DOST Bicol tampok sa selebrasyon kana apat na panginot na inisyatibo iyo ana Lab Move sarong mobile laboratorio na obhetong darahon ana siyensya sa mga komunidad and virtual science centrum sarong digital na plataforma kana mga exhibit gikan mismo sa Rion Bicol an innovation hub I have sarong espasyo para man sa ideya kana kolaborasyon asin man STI plans para man sa parte kana probinsya kan Albay, probinsya kan Camarines Sur, asin man Masbate bilang ini iyo mismo ang gabay pasiring sa bright asin man eksklusibong pagkakaigwa nin pag-aasenso katabang sa nasambit ng aktibidad iyo mismo ang sinasabing mga opisina kan DOST duman sa Albay, Camarines Norte, Catanduanes, Sorsogon, Masbate nangurog na ang opisina kan DOST sa laog mismo kan probinsya kan Camarines Sur. Anasambit ng aktibidad, parti pa kan selebrasyon kan National Science, Technology and Innovation Week. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Bicol Region nakarehistro ni nababang labor force rate sa report. Ang detalye sa hali kay Daryl Banyas. Na-RS Local Bicol Region ang pinakahababang labor force participation rate sa nasyon na nagtalikod na taon na nagpakol sa 59.3%. Atin ang panduwang pinakahababang employment rate na nagpakol sa 94.8%. Ang sinabit ng datos, nagpapangiling na nagkakaigwanan problema sa riyon o unreyon pag-abot sa labor market. Sigon sa Philippine Statistics Authority, ang national average na nag-abot sa 64.4% para sa labor force participation rate as in 96.2% para sa employment.
ang labor force participation rate iyon ang panalmingan ang mga individual na igwang trabaho o naghahanap ng trabaho. Ang nababang datos sa Bicol Region, nagpapahiling na ang halangkaw o numero kan mga tao anyaon sa luwas ng labor force uli sa kakulangan sa oportunidad sa trabaho at inibapang rason. Katakod kay nina, ikurit kan Bicol ang underemployment rate na 19.6%, ikatulo sa pinakahalangkaw sa bilog na nasyon. Pag-question kan datos ang issue sa ekonomiya kan Bicol, kabali na ang job scarcity and formal employment as in man and skills mismatch. Sa provincial level, ang Catanduanes, ang igwang pinakababang employment rate sa nasyon na nagtakol sa 91.9%, as in man halangkaw na unemployment rate sa 81.1%. Mantang ang probinsya kan Camarines Norte, iyo ang nakapagrehestro ng pinakahalangkaw na employment rate sa Bicol na nagtakol sa 96%, as in pinakahababa sa unemployment rate na nag-abot sa 4%. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, kadiwa sa National Irrigation Administration na liwat na bubukasan sa aga. Bus o kaisminda sa detalye. Liwat na nabubukasan asin mababakal ang mga bararatong gugulayon, kabali naman ang 29 pesos na kilo nin pagas na para sa gabos. Na consent ini alas 8 na paggabubukasan sa aga dyan sa National Irrigation Administration sa Panganiban Drive, Naga City. Na consent kapartner kay ni ang Department of Agriculture Region 5 na consent kabali man digdi ang mga para tinda o materinda ng gulay ang mga benepisyaryo kan DA asin kan agrarian na sarapay na ma-display kan sa mga tindang mga gugulayon sa nasampitan ng lugar, mga presko asin mga baratong gugulayon ang mahihiling, kabali naman ang baratong bagas sa mababakal sa nasampitan ng lugar na kung saan kadakulan nag-confirma ng mga ma-exhibit kan sendang mga paninda bilang parte kan padagos na serbisyo ka National Irrigation Administration Region 5, mababakal ang baratong bagas sa mga minasunod na igwamaning kasabay sa Camarines Sur Emo. Iyo ang head office dyan sa Santa Lucia, Magaraw, LCPIS Hadyong Limanan, CRIS Del Carmen San Jose, RIIS Santa Elena Iriga City, sa Camarines Norte, Guaman, duman sa Dait Integrated School Governor Panotis Avenue, Dait Camarines Norte, sa Sorsogon, Masbati Imo, Iguaman, sa Sorsogon, duman sa Buhatan, Sorsogon City, sa Catanduanes sa Satellite Field Office, Iguaman, na konsen isasarapay nasampitan ng kadiwa na mababakala sa mga nasampitan ng mga lugar alagad igdi sa main office iyo an niya sa Region 5 igdi sa Panganiban, Naga City, na konsen nga ngapudan an NEA na magabakala nin mga preskong gugulayon, seringman, ang 29 pesos na kilo nin bagas na para sa gabos. Gusto sabihon, gabos pwedeng magpakaldigdi kan 29 pesos na kilo nin bagas, alagad may limit lang sa kada sarong mabakal, 10 kilos lang ang pwedeng bakalon. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Smeda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kunyan kana sa tuyang mga barata na kitang unyad sa luwas kana nasyon. Sa tuyang barata ngunyad sa luwas kana nasyon. Maabot sa 17 persona ang nagkagarada na sa panibagong airstrike na pinaggibukan Russia sa sarong prison facility duman sa parte mismo ka nasyon ka na Ukraine.
iri dumanda sa nasambit na nga insidente ang 42 na persona ninuliman kan na pag-atake na nangyari dumanda sa Zaporizhia. Ninuliman kan na insidente naraot ana mga pagtaraid na mga harong asin man mga edipisyo basado sa regional leader na si Ivan Fedorov na naglansar ana Russia ni na 8 high explosive aerial glides bomb asin kinundinaman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang ginibong pag-aataking inikan na Russia sa correctional facility o sa prisuan sa parte mismo kan Zaporizhia. Kaya iniya saro sa buota sa apat na eastern region duman sa parte kan Ukraine na aanab ngunyan kan nasyon kan Russia. Sa satuyang barata ngunyada sa kinabana ni Karawat, sa barata ngunyada sa kinabana ni Karawat, parte mismo kan gila sa Pilipinas, sinasabi na subuot ini ana nakabali sa parte mismo kan mga makukusog na mga makakalaban na kaniya. Sigun sa impormasyon ada mga parakawat na nagali mismo sa Pilipinas, ada matinding laban na ana pwedeng atubangon kani na kalinyada kaya sinda sa matinding mga team arog kan grupo na kung sa ina iyaon dyan ada grupo kan Korea Republic asin man ada iba pang mga nasyones arugman kan Japan, World number 37 na Vietnam, Chinese Taipei asin man India. Mapapalaban ana grupo kan Pilipinas sa lado kan matinding mga team sa lado kan AFC Women's Asian CAF na kung saan ini gigibuhon sa masudod na taon. Yan ang kateripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyo na kaibanan sa Engineering Department. Kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay. Mapa sa tuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:02. BBS Basta Bareta, sigurado. At headlines kan mga barata sa lado lokal. DSWD asin Departamento kan Agrikultura nagkasaro para man sa nutrition asin manda sa karayan kan salud kan mga namamanwaan sa irarom kan PMNP. 44 milyones sa pesos sa inisyal na danyos sa lado kan agrikultura sa Bicol Region. Nakatalaan na gibuhod sa aga ang kadiwa ng Pangulo sa opisina kan siyudad kan o sa opisina kanliya sa siyudad kan Naga. Lano kan konsiyo asin man kan mga constituentes kan Barangay Santa Cruz, Naga City and sa indang resolusyon namin na kontra sa parte mismo kan konstruksyon kan tower building dyan sa barangay kan Santa Cruz ipadara sa opisina kan presidente. Iyan ang mga headlines kan mga bareta. Ang mga detalyes pagkatapos lang po kani. Paring Juan, kumusta?
Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indo Boss. Ako po si Junel Cuba. Sa detalles na kita na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Pinagduhol personal o inatud personal ni Congressman Huri Bata and kan Primer Distrito kan probinsya kan Camarines Sur and wheelchair na pinagagad kan sarong misis na si Nanay Norma Fortuna, 78 anyos, retired teacher, duman sa parte mismo kan poblasyon sa Zona 1 sa Banwan kan Del Gallego, Camarines Sur. Ana nasambit ng wheelchair mismo personal na pigahagad kan nasambit ng dating paratukdo kay Congressman Huri Bata. Iyan tangani man na makatabang niya sa paghiro-hiro niya sa aral daw na daina kinakaipuan pa antabang kan sa iya mismong mga kapamilya. Dahil nagduwa-duwang isip si Congressman Huri Bata kan First District kan probinsya kan Camarines Sur personal na pinagatod kani ana nasambit ng wheelchair sa dating paratukdo na si Nanay Norma Fortuna kan Barangay Poblasyon Zona 1 Del Gallego, Camarines Sur. Kaibanan ni Congressman Huri Bata mismo ang dating alkalde kan Banwaan kan Del Gallego, Camarines Sur. Zone 1 Del Gallego, papunta po tayo sa bahay ni Ma'am Norma Fortuna, age 78 years old, and nag-request po sa akin ng wheelchair po. Sa kanya may wheelchair na po tayo. Ayan, talahin natin para sa kanya. Okay, bago to, bago. Okay, syempre kasama po natin yung former mayor natin, walang iba, talagang love na love ko, Tita Lydia Barrientos. Yay! Parte lang yan kan pahayag ni Congressman Huri Bata kan First District kan probinsya kan Camarines Sur na personal na nagatud ki Nanay Norma, 78 anyos, retired public teacher kan poblasyon Zona 1 Del Gallego kan hagadon kani sa saiya an wheelchair tanganing makatabang sa paghiro-hiro niya sa saindang residensya. Sa iba pa nga detalles kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Uminabot na sa 44 milyones sa pesos na kantidad kan inisyal na danyos sa parte mismo kanda agrikultura para man sa bagyong Krising Dante imong asin habagat na nagtama sa parte kan Riyon Bicol kan nakalis na simana mantang uminabot man sa 903 and daga o hektarya asin na mga parauma na naapektaran kan nasambit ng kalamidad. Ang pinakadakulang danyos sa lado kan Paroy nagaabot na 600 o 6,863 hektaryas. Ang enterong nadanyaran o nadamage sunod dyan ang mais. Kabali na ang mga high-value craft na entero man na nadanyaran, huli man ka nasambit ng mga kalamidad. Uya ang parte kan mga pahayag ni Lab 40 tagapagtaram kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol.
as of July 26 yung aming initial report, nag-abot po sa 44 million pesos yung losses natin. Ang affected farmers ay 1,903. Sa rice, ang pinakadakula mang giraray, ilan ito, 2,863 hectares yung na-damage. Tapos ang equivalent niya sa peso, 39,879 pesos. 879,938 point losses sa rice. So, ang probinsya dalawa na po as by 26.7 million and Kamsur 13.1 million. Oo, sa mais man 2.8 million yung total, by and Kamsur Mangira and sa Kamsur 84,000 pesos lang po. Sa high value crop, ang mga gulay-gulay natin 438,000. Kamsur and Sorsogo naman yan. Sa livestock po 178,000. Ang karamihan na for 162,000 pesos and meron albay konti 16,000. Sa fisheries, 772,000. Exact Tandoanes, Masbate, and Sorsogo naman po yung may mga fisheries. So, yung volume losses, 633 metric tons. Artiyan kan mga payag nilabgwa rin ang tagapagtaram kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol Region, opisina sa Pili, Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Late vehicle registration, driver license renewal, as in traffic violation, piglibre na kan LTO. Dakol na ang koleksyon. Boyet Paderes sa detalye. Piglibre kan Land Transportation Office LTO ang gabos na multa sa late registration, license renewal as in traffic violation po no Hulyo 21 sa Code 25 sa mga lugar na tinamaan kang bagyong Christine Dante asin Emong. Sigon sa memorandum na ipinaluwas ni Acting ASIC Greg Pua Jr., extended ang visa kan mga rehistro as in lisensya sa Agosto 8, 2025. Mayo din multa sa mga lunadan na binakal sa sinambit ng petsa maski late na narehistro. Katuyan tayo ni natabangan ang labi sa 2.7 million na naapektaran kan matinding pagbaha sa enterong nasyon. Para sa BBS News, Boyet Bader. BBS, Basta Bareta, sigurado. Nakakuta na garo ang LTO, libre na nga ni si mga multa. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, nakatalaan na gibon sa maabot na aldaw kan Huwebes o sa aga, pizza 31 kan bulan kan Hulyo, ang kadiwa ng Pangulo. Idigigibon sa opisina kan National Irrigation Administration sa Siyudad Canaga, kaibaan digdi, iyo mismo ang Department of Labor and Employment o DOL, asiman ang Department of Trade and Industry o DTI, nakatalaan na ilatag sa lugar ang mga produkto sa lado kan agrikultura, alagad dai pa dyan sigurado kung magkakaigwaman kan pinagaapod na 20 pesos kan kada kilo kan bagas na pwedeng mabakal kan mga konsumidor na mapasiring dyan sa compound kan NIA tanganing aprobitsaran anda kadiwa ng Pangulo sa aga. Uyan parte kan mga pahayag nilabgwa rin tagapagtaram kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol. And magkakaroon din po tayo dito nitong kadiwa ng Pangulo, pero hindi pa po sure kung meron ditong benting bigas. Nag-start na sa Elsan Catanduanes, July 27 to 28, tapos sa July 20 at hapon sa Sorsogo naman, and then 29 niya sa Brigadier General Ola, Legazpi City. Tapos sa 30, July 30, Pumadcad and Pilar, Castilla, Sorsogon, Donsol, Ligao City, and Masbate City. Sa 31 sa Nia, sa diyan sa Naga City. Yes, sa July 31. Yan po ang schedule ng kadiwa ng Pangulo. Pag sinabi kadiwa ng Pangulo, hindi lang po DA yung kasali, may iba't ibang agency na kasali like DOLE, DTI.
Partiyan kan mga pahayag ni Lab Guarenda ang tagapagtaram kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, DOH Bicol, DSWD, asin Departamento kan Agrikultura, sararo para man sa nutrisyon asin salud kan mga Bicolano. Daryl Banyas sa detalye. Celebrar kan Department of Health digdi sa Bicol ang ika-51 ng bulan ka nutrisyon sa paagi kang ginibong Nutrition Month Fair diyan sa usatabang ini kan Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project ka nagtalikod na aldaw diyan sa sa siyudad ni Naga. Nagtao ang aktibidad din Manila na libreng serbisyong pangsalud asin pang nutrisyon sa mga piling lugar na sakop kan TMNP. Kabali digdi ang pagdistribuir ka na micronutrient supplements para sa mga bados atin mga nagpapamimi na mga ina, mga edukasyonal na sesyon sa salud atin man nutrisyon para sa mga jóvenes atin man mga gururang na. Diri man ang personal na pagtaonin giya sa salud para sa mga senior citizens. Parte kan programa ang pagdiskusyon o pagdiskutir dapit sa importansya kan tamang nutrisyon sa bilog na pagkabuhay na may focus sa inot na 1,000 days asin seguridad sa pagkahan. Mientras tanto, nagsusumaro ang Department of Social Welfare and Development sa paikan serbisyo para sa mga nagpartisipar na pamilya. Ang Department of Agriculture man, nagtaonin mga pisog o mga seedlings na nga rin kami na ron ang backyard farming asin man sustainable food production. Tigyan kami na ang Departamento sa Salud, Center for Health Development ng publiko na aktibong magpartisipar sa mga programang pangnutrisyon, suportaran ang mga lokal na sistema sa pagkakan, asin itulod ang healthy na pagbuhay sa mga Bicolano. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagpapadagos ngunyan ang pagpapabakal kan Department of Agriculture sa paagi kan National Food Authority NFA sa Bicol. Kabali na ang probinsya kan Camarines Sur kan 20 pesos na kada kilo kan bagas. Alagad bako sa gabus ng mga sektor nin komunidad asinmada sa gabus ng mga konsumidores, kundi ini para sa naman dumanda sa mga empleyado kan pribadong sektor na igwakan pinagaapod na minimum wage earners. Katabang digdi kan Departamento kan Agrikultura, iyo mismo ang National Food Authority NFA asin man ang Department of Labor o DUL nagahahalat pa man sinda nin mga guidelines asin go signal hali man sa Department of Agriculture Central Office iyan tanganing makaabil man nin 20 pesos ng kada kilo kan na bagas anyaon sa parte kan mga vulnerable sektor asin iba pang mga konsumidor. Uya si Lab Guarin kan Departamento kan Agrikultura. Para sa yung lahat ng sektor, pero meron na roll out doon sa minimum wage earners lang po. So, yung mga private company po yan na ang interest nila ng together with the DOLE, wage earner po na nasa private. Niya, pag may DOLE and sa FTI, Food Terminal Incorporated, kung saan po duman nagbabayad, para yung FTI, pag yung private company na yun, ito signal na sa NF magpaluwas. Dahil pa po, nga pa po yan, naghihintay pa ng, go signal from the secretary. Kasi iyan po baga may subsidized siya, pigbababa ang pondo, subsidy, para iyan makapagtao kita kayan sa ibang sektor naman. Kung hindi po isa-subsidize, hindi talaga kaya. Artiyan kan mga pahayag ni Lab Guarin tagapagtaram kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 70 anyos dakop sa ginibong drug bypass operation dyan sa Balatas, Naga City. Boss o Kaisminda sa detalye.
Dako pa sa ginibombay ba sa presyon Canaga City PNP ang sarong 70 anyos na taga Barangay Palatas sarong driver mga bandang alas 5:15 nin maagahon kasubago kani kinasaan drug bypass operation sa zona 7 GP Rizal Street o GP Rizal Avenue, Barangay Santa Cruz, Naga City, na consign ang suspect sarong may alias na Rodolfo, 70 anyos, sarong driver by profession, residente Cansonado sa Tapas Compound, Barangay Palatas, Naga City. Ang City Intelligence Unit and City Drug Enforcement Unit, Naga City PNP, nanginutan sa nasambitan ng bypass operation sa Tabang Mankan Substation number 1 na consign sa pakikipagkoordinarman sa PDEA Region 5. Ikinasaan drug bypass operation sa nasambitan ng suspect na consign ang operasyon sarong plastic sachet ang pinagtransaksyon kan na suspect sa mga miyembros kan na PNP. Alagad kan inikapkapan, pahingurag pang drogang nakuha, 21 pidasong transparent plastic sachet ang nakuha sa nasambitan ng lulo na pinagkatutubudan, iguanin laog kan methamphetamine hydrochloride o shabu. Mantang day paman madeterminaran ang total na kantidad kay ni sa ginibong bypass operation, na-recover man ang 500 peso bill na ginamit na mark money kabalinaan budol money sa nasambitan ng operasyon. Mientras tanto nasambitan ng suspect, kabali man ang bypass item yang niya sa kustudiya ka na PNP asin matubang ning kasong pagbalgar kan Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dagdag na bareta sa Lado Taga sa Lupa. inyan, boss, o kayan Taga Tapas Compound, Palatas sa Naga City. Sa 70 anyos siya, pero sa rodain ng driver, yung huli siguro sa Maluya ang pangayod, nag-sideline. Sa alas 5 nin magahon, mayon turog. Alas 5 nin magahon, kasubago lang. Ayaw matulog ng gabi. Ayaw matulog ng gabi. Kaya dakop si Lolo sa ginibong bypass operation. Yan tabi nil. Dagdag na bareta sa Lado Lokal. Karasmeda, basta bareta, sigurado. BBS, basta bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Lado Lokal, planong unyan kan konsiyo asin man kan mga konstituentes kan Barangay Santa Cruz, Naga City, anda sa indang resolusyon na minakontra sa pagpapadagos kan na konstruksyon kan na tower building o tracing eskalon na edipisyo na pagsasadiri subuot ni Engineera Millete na inut na nga tinauanin na building permit kan Syudad Canaga na anum sanang dapat na edipisyo o eskalon an pwedeng ipatugdok sa nasambit ng lugar. Alaga dini dahil pinagsunod kan kontratista kaya nagreklamo ang mga residentes ni Nuli Tadigdi pinapatindog ang tracing eskalon. Ninuli kan peligro na pwedeng darahon sa sainda o mga residentes na yaon nakapalibot sa nasambit ng pinagtindog na istruktura. Uya si Barangay Kapitan Matias Largo kan Santa Cruz, Naga City. Ako nga, doon ako, kukain ko lang di kikwiri kung naipat. Pero may plano kami kasi ipadarak sa opisina ng Presidente. Ngarik maintindihan nito sa kumustan. Although naabutan ko na lang po yan, naabutan ko na lang. Pero dahil ko nagpabaya, pinapatutuloy si mga concern, kaya naaraman ko ano at pala nang nangyari, kaya araw pa lang kaya. So, nanindogan na po ang konseyo na yun na po ito ang sa mong desisyon. Diyan ka lang sa 6 laws, ayun pa lang tinaw sa imong ano. Kundi sabi niya may amendatory na ang permit at pigigibo. Kaya po, kaya nga sabi ko, gini ko kayo nag-aaram, sabi ko, bahala ka na kung anong gusto mong mangyari. Isa po nagsabi kaya, sir. Si Engineer Millete. Ikaw may kadiri. Yung malang yan ang pwede kong ipa. Artiyan ka na mga pahayag ni Barangay Captain Matias Largo kan Barangay kan na Santa Cruz, Naga City sa isyu mapadapit man sa sinasabing tower building dyan sa Barangay Santa Cruz, Naga City. Iba pang detalyes ka na sa tuya pang mga barata sa Lado Lokal. Marhay ana mga programa na ipinagsusulong kan liderato kan Philippine National Police o PNP sa laog kan banwaan kan Kamaligan Camarines Sur. Iyan katuwang ana lokal na gobyerno
kada banwaan kada kamaligan asin mana ang mga barangay official sa saindang banwaan padagos ang pagbisita kada mga opisyal asin man kan PNP sa mga barangay nga ni man nagibon an badak kaiban an sa pagatindir nin sesyon para man tukaron para man maipaabot ang sina mga programa asin issue manungod sa pasi-orden asin issue mapadapit sa illegal drugs dyan sa banwaan kan kamaligan Camarines uya ang parte kan mga pahayag na yan ni Police Captain Rick Rehinales kan Chief of Police nin Kamaligan Camarines Digdi po sa Kamaligan, magayon po ang samuyang mga aktibidades na ginigibungan yan. Katuwang po ang local government unit, kang Kamaligan, pati po sa mga barangay. So kami po, digdi po, padagos-dagos po ang samuyang pagbisita sa mga barangay. Nagkakandak po kami ni Badak ating BPOC meeting. Nag-join po kami sa saindang regular session. Then tinutukar mi po ang mga issues and concern regarding sa pasi orden as in sa issue kang illegal na droga sa banwaan ng Kamaligan. So yan po ang kagayonan po digdi. Nagkakasararo po ang satuyang mga kaymanwa laban sa pagsupukang illegal na droga. So kung sa mga previous operation mi po, ito po dahil po ito sa mismo sa mga kahimanwata na nagsusubong sa tuya na dahil na po sinda nagduduwa-duwa na magpaabot sa tuya kang sa indang mga naobserbahan sa indang barangay. Arte kan mga pahayag kada Chief of Police kan banwaan kan Kamaligan na Camarines Police Captain Rick Rehinales. Mga tugang iyanan katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan bareta yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.